Sa video na to guys, so paano natin ma-save or ma-screenshot yung ating national ID card sa eGov.ph. Noong nakaraan po, so itinuro ko po sa inyo kung paano natin ma-access yung ating national ID. So marami po na hindi nila ma-save or ma-screenshot yung kanilang national ID card sa eGov. So ito po, ngayon po is ituturo ko po sa inyo step by step kung paano natin ma-screenshot or ma-download yung ating national ID card. Kung interesado ka po guys, so mag-intro muna tayo. So hello guys, welcome back to my YouTube channel. So before to start, kung bago ka pa sa aking channel, so don't forget to subscribe para updated ka po sa susunod nating video. So ngayon, so meron silang bagong update kung paano natin ma-screenshot or ma-download sa ating mga cellphone yung ating national ID. So nag-launch po ng PSA at DICT ng digital ID na ibig sabihin hindi po ito physical ID card kundi digital version ng ating national ID. So ibig sabihin pwede natin yan ma-screenshot or ma-download sa ating mga cellphone. So pwede ito magamit natin sa mga transaction natin tulad ng pagkuha ng pera sa bangko, pagkuha ng passport at iba pang mga transaksyon. So first step po, ang gagawin nyo po is punta po kayo sa Chrome. So any browser po na gamit nyo po. And then i-type nyo po dito yung national ID, nationalid.com.ph. So ilalagay ko na lang po guys yung link sa description box or sa comment section po para po ma-direct po kayo dito. Pwede nyo po i-search nationalid.com.ph sa Chrome po, and then ayan po, meron pong lumabas po dito. And then dito, ito po yung lumabas, Philippine Identification System. And then punta po kayo, scroll down nyo po dito, and then ayan, meron po kayong makikita dito na nationalid.gov.ph. So pindutin nyo po yan, and then ayan, meron kayong makikita dito. I-click nyo po itong proceed. Ayan guys, so para po ma-access natin, para po makaroon po tayo ng copy sa ating national ID, so kailangan natin fill upin po ito. Ilalagay natin dito yung ating first name, kung meron pong suffix yung ating national ID, ilalagay natin dito. Middle name, kung wala po kayong middle name, so i-click nyo po itong box po dito na wala po kayong middle name. And then last name, yung apelyido nyo po dito, and then yung date of birth nyo po guys. So make sure po na tama po yung ilalagay nyo po dito, kasi kapag isang mali po yan, hindi po lalabas yung national ID card nyo po. So kailangan po tama yung information na ilalagay nyo po dito para po lumabas yung national ID nyo po. Paka-fill up nyo po guys, so i-click nyo po itong continue. So i-click natin. So dito po kayo madadirect po dito. So ayan, maglo-loading po yan. So hintayin nyo po guys. So dito, leave selfie po kayo dito. So ito po is for face verification po, na para po ma-prove na kayo po talaga yan. Ito yung mga kanilang mga instruction dito. Kapag kukuha po tayo ng picture guys, is kailangan good fit po yan. So parang ilalapit natin yung ating mukha po sa camera. And then for sa mga Muslim po is allowed po yung hijab, and then use enough lighting, and then kailangan naka-brightness po yung cellphone nyo po, at iwasan po ito guys, na iwasan natin yung malayo po sa camera, and then yung cap at yung salamin. Yan, iwasan natin na magsuot ng salamin. So ayan, and then pwede natin i-click itong start clip. Kapag na-start natin, so automatically po yan na i-verify po yan. So dapat, tulad ng sabi ko kanina, so kailangan malapit po kayo sa camera niyo po, and then kailangan nakatingin po kayo sa camera. Meron pong lalabas po dyan na please wait, your detail is being verified. So kailangan natin maghintay guys, kasi i-verify nila po yan. Kung kapag na-verify nila po yan,
So ito yung makikita niyo po dito. Yan po yung makikita niyo na congratulations. You have been successfully verified. You can now view your national ID. So pwede natin i-click itong view national ID. So makikita niyo po dito yung national ID niyo po dito. So katulad po ito ng national ID natin na yung printed or yung email ID. So ang kagandahan po ito ay parang original copy ng physical ID ng national ID card natin. Kagaya po ito ng email ID natin na pwede natin i-present sa mga government or any transaction as a valid proof of identification natin. So hindi ito mapipiki kasi nag-develop ng PSA or DICT ng platform na kung saan ay yung mga government agency or mga private establishment ay pwede nila i-verify o ma-check ang ating digital national ID card. So kung hindi ito piki, so pwede nila ito ma-authentic. Itatap natin, ayan, makikita natin yung nasa likod ng ating national ID. So bago po yan guys, so kung bago ka pa lang sa aking channel, so huwag mo kalimutan mag-subscribe guys. At pindutin mo na rin ang subscribe button at huwag mo kalimutan i-click yung notification bell para updated ka po sa mga susunod nating video. So yun lang po guys. So sana po naintindihan niyo po. So maraming salamat po sa panonood and God bless to all.